Sinalag ni Vice President Sara Duterte ang mga humihirit na mag-inhibit sa kanyang impeachment trial ang ilang kaalyadong senator judges. Magbabalita si Bril Montalvo, exclusive. Kababalik pa lang ni Vice President Sara Duterte mula Malaysia nang pangunahan niya ang oath-taking ng mga opisyal na nanalo sa Bilang Pilipino 2025 sa OVP Satellite Office sa Davao City. Kamakailan lang inirerekomenda ng isang komite sa Kamara na sampahan siya ng kasong plunder dahil sa umunoy maling paggamit ng confidential fund ng OVP at ng DepEd noong siya pa ang kalihim nito. Sagot ni VP Sara. Kung ako, okay lang. Dahil politiko ako, alam ko kung anong kailangan kong gawin at gusto ko rin sumagot sa loob ng korte. Pero naaawa ako dahil sa mga threats sa harassment na ito ay merong mga empleyado ng ating opisina na nadadamay, na hindi naman kailangan madamay. Napag-usapan din namin ang nakabinbing impeachment trial laban sa kanya na nakaambang tumawid sa 20th Congress. Hindi raw masagot ng bise kung tama ito o hindi, pero ang sigurado, handa ang kanyang defense team. Hinihintay raw niya ang abiso ng kanyang mga abogado kung dadalo ba ito sa impeachment court. Wala na tayong makomment dyan, no? Kasi lahat ng mangyayari about sa articles of impeachment na inakyat sa Senado ay nasa discretion na ng ating Senado, at lahat naman ng ating mga defense counsels, ang ating mga lawyers are prepared to answer whatever it is that the Senate will require of them. Matipid naman ang sagot niya sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na handa itong magipagdialogo sa Senado at Kamara para ayusin ang gusot sa impeachment trial. No comment. Pero tinablan niya ang mga humihirit na mag-inhibit ang senator judges sa impeachment, ang mga kaalyadong sina Senator Amy Marcos at Senator Robin Padilla. Siguro sa pagdating sa trabaho, no, dapat siguro ibigay natin yung benefit of a doubt sa lahat ng mga senadors. Kung disqualify natin, no, ipapa-inhibit natin ang mga bias na senators, madami tayong ipapa-inhibit din. Tulad ni Senator Risa Ontiveros na sa isang public speech niya ay sinabi, kailangan sirain ang mga Duterte. Si Senator Chis Escudero, si Senator Pimentel na nagsabi, ano ba sinabi sa akin? Unhinged. Parang yun ba ang term na ginamit sa akin? Basta ang sinabi ay lukaret. Kung gano'n ang pagbabasihan natin, ay madami ang dapat ipa-inhibit. May reaksyon din ang bise sa pinalulutang na Sara Amy tandem sa 2028. Ang pagkakaintindi ko doon ay nagbibiro siya, si Senator Robin Padilla. Pero ang tama na tao na mag-explain yan ay si Senator Robin Padilla at kung bakit niya nasabi yun. Habang may patutsada siya kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Si Claire Castro, pinsan ni Franz Castro, at pag Castro family, yung dalawa lang naman yan sila sa pamilya na yan, Claire Castro at Franz Castro, wala na talagang maganda at tama na lalabas dyan galing sa bibig nila. Sabi ko nga, di ba, ano sabi ko? Garbage in, garbage out. Pagdating dyan sa dalawang Castro na yan. Welcome development naman para kay Vice President Sara Duterte ang paghahain ng petisyon sa ICC ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang interim release. Masaya ako na nabalitaan ko na meron silang na-file na request for interim release, at ang dasal nating lahat at panawagan natin lahat ay makinig ang ICC judges at maging patas sila sa pagdesisyon. Pero hindi rin daw alam ni VP Sara kung saan yung undisclosed country na tinutukoy ng kampo ng dating Pangulo. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5.